Nagsisimula ang kwento sa isang guro ng taekwondo na nagngangalang Alex. Sa oras na iyon ay nasa bahay si Alex. Pagkatapos ng almusal ay nagmamadali si Alex papunta sa paaralan ng taekwondo. Kinabukasan may isang babae na nagngangalang Julie. Si Julie ay hipag ni Alex at nagtatrabaho bilang admin sa paaralan ng taekwondo. Ikinwento ni Julie ang tungkol sa isa sa mga dating estudyante ni Alex na ngayon ay isang MMA champion. Ang estudyanteng ito ay patuloy na nagsasalita sa social media tungkol sa pagnanais na hamanin si Alex. Ngunit kapag pinanood ni Alex ang video ay ngumiti lang siya at hindi sumasagot. Ilang sandali pa ay dumating ang isang babae na nagngangalang Samantha. Gusto niyang i-enroll ang kanyang anak sa paaralan ng taekwondo. Doon ay malugod silang tinanggap ni Alex na nagpapasaya sa bata. Kaagad pagkatapos magtanong si Samantha tungkol sa mga pribadong klase dahil gusto rin niyang magsanay. Sinabi ni Alex na nag-aalok siya ng mga pribadong klase, kaya nagsimula na silang nagsasanay tuwing linggo. Isang araw pagkatapos ni Samantha na mag-practice, ang dating asawa nito na si Victor ay nagtanong kung bakit basa ang damit ni Samantha. Si Samantha na hiwalay kay Victor ay hindi siya sinagot, ngunit ipinaliwanag ni Alex na katatapos lang ni Samantha ng private lesson. Sa hapon sinanay ni Alex ang mga bata, hanggang sa 9 PM at sinanay din niya ang mga teenager at adults. Sa paglipas ng panahon si Samantha ay patuloy na kumukuha ng private lessons at sila ni Alex ay naging mas malapit sa isa't isa. Pagkatapos ng isang practice ay pinakiusapan niya si Alex na maghapunan kasama niya at pumayag siya. Sa hapunan tinanong ni Alex ang tungkol sa anak ni Samantha na wala roon. Sinabi ni Samantha na ang kanyang anak ay kasama si Victor. Ipinaliwanag niya na matagal na silang hiwalay ni Victor, ngunit patuloy itong nakikialam sa kanyang buhay. Gusto lang daw niyang makita ang kanilang anak na si Samantha. Nagpahayag na iniwan niya si Victor dahil malupit ito at madalas siyang saktan. Kinabukasan ay dumating si Victor sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan. Nalaman niya ang tungkol sa hapunan nina Alex at Samantha at nagseselos ito. Noong mga oras na iyon ay gusto ni Victor na kumprontahin agad si Alex at saktan siya. Doon ay sinubukan ni Alex na pakalmayan si Victor, ngunit nagbanta si Victor na sisirain ang paaralan ng taekwondo. Pagkalabas ni Alex at sumiklab ang away sa pagitan ni Alex at ng kaibigan ni Victor. Hindi nagtagal at natalo siya ni Alex. Pagkatapos ng pangyayaring iyon pumunta si Samantha sa bahay ni Alex para humingi ng tawad sa ugali ni Victor. Sinabi ni Alex na hindi na kailangang humingi ng tawad si Samantha dahil wala siyang kasalanan sa kanya. Sinabi ni Samantha na lagi siyang ginugulo ni Victor. Nang marinig ito ni Alex sinubukan niya itong pakalmayan. Hanggang sa huli ay naghalikan silang dalawa. Kinabukasan nang gumising si Samantha, nakita niya ang isang larawan ng babae sa silid ni Alex. Ipinaliwanag ni Alex na 5 taon na ang nakalilipas ay nagpakasal siya sa isang babae. Noong panahong iyon ay nakikipagkompetensya si Alex sa isang kampyonato ng MMA. Bago ang huling laban nalaman niyang mayroon siyang reproductive disorder at hindi na maaaring magkaanak ang babae. Dahil sa balitang ito ay labis siyang nalulumbay at nawalan siya ng focus, noong final match na natalo siya sa kanyang kalaban. Pagkatapos noon ay nagpasya si Alex na magretiro sa MMA at hiniwalayan din niya ang kanyang asawa dahil ayaw niyang mabaigo ito dahil hindi na siya magkaanak. Nang maglaon ay binisita si Julie ng kanyang 2 anak na babae. Tinanong ng mga babae si Julie para sa pera pambili ng ice cream. Matapos makuha ang pera ay umalis sila. Noong mga oras na iyon nakita ni Samantha ang isa sa mga anak ni Julie na inaayos ang kanyang mga nakalugay na sintas ng sapatos. Pagkatapos nito ang lahat ng mga estudyante ni Alex mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda ay nagkaroon ng pinagsamang sesyon ng pagsasanay. Sa panahong ito ay napansin ni Alex ang 2 bagong tao na gustong sumali sa training. Tinanggap niya sila at inimbitahan na mag-practice. Isang araw ang 2 bagong tao na ito ay masungit sa isa sa mga estudyante ni Alex na ang mga pangalan nila ay nagkato at ang kanyang subordinate at gusto nilang hamanin si Alex. Noong mga oras na iyon ayaw lumaban ni Alex kaya hiniling sa kanila na umalis. Ngunit inatake siya nag-subordinate ni Nakato. Isang laban ang naganap, matapos ang mahabang laban nanalo si Alex. Kaya naman hinamon siya ni Nakato sa isang laban. Bago pa man sila magsimula, dumating si Julie na nagsasabing papunta na ang mga pulis. Kinabukasan nang hingi sa kanya ng pera ang 2 anak na babae ni Julie para makabili ulit ng ice cream. Sa pagkakataong ito ay binigyan sila ni Alex ng pera, pagkatapos bumili ng ice cream. At habang pauwi ang mga anak na babae ni Julie ay biglang dinukot ng isang tao. Makalipas ang 2 oras habang nagsasanay si Alex ay dumating si Julie, at nagtanong kung nasaan ang kanyang 2 anak na babae.
Sinabi ni Alex na hindi niya alam dahil akala niya ay nasa harapan sila ng silid. Napagtanto nila na ang mga anak na babae ni Julie ay dinukot. Kaagad pagkatapos dumating ang mga pulis at ang lahat ay nataranta. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Alex na pakalmayan si Julie sa pamamagitan ng pagsasabing hahanapin ng mga pulis ang kanyang mga anak. Isang linggo pagkatapos ng insidente, labis na nabalisa si Julie dahil wala pa rin ang kanyang mga anak na babae. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang asawa na nakababatang kapatid ni Alex, ngunit hindi ito makontak dahil nasa militar ito at hindi na makontak. Ilang sandali nagpunta si Julie sa banyo at nakaramdam ng pagod, sinubukang uminom ng maraming antidepressant. Samantalang sa harap na silid ay kasama ni Alex si Samantha. Si Samantha ay nagtatrabaho bilang admin sa ngayon. Pagkatapos niyang i-check ang banyo at natagpuan si Julie na walang malay. Dali-dali siyang kinuha ni Samantha at Alex upang dalhin sa ospital. Nang gabing iyon ay pumunta si Samantha sa isang parking lot upang kunin ang kanyang anak mula kay Victor. Doon nagtanong siya tungkol sa kaso ng dalawang dinukot na babae. Sinasabi na kung nangyari ito sa kanyang anak ay sisisihin niya ito. Ipinaliwanag ni Samantha na wala pa rin may nahanap ang mga pulisya o anumang pahiwatig. Bago umalis pinaalalahanan ni Victor si Samantha na laging bantayan ang kanilang mga anak at nangakong tutulong sa paghahanap sa mga kinidnap. Samantala ang kidnapper ay nakitang nagpapakain sa mga anak na babae ni Julie at iba pang kinidnap na mga bata nagpapakitang mas marami ang biktima sila. Samantala si Alex na nilapitan ng isa sa mga estudyante niya, ang dati nang naghamon kay Alex sa social media. Tinanong din ng estudyante ang tungkol sa mga anak ni Julie. Ipinaliwanag ni Alex na hindi pa sila nahahanap at nasa ospital pa si Julie. Tinanong ni Alex kung bakit sabik na sabik ang kanyang estudyante na labanan siya. Sinabi ng estudyante na hindi siya matatawag na kampyon sa MMA kung hindi niya matalo si Alex. Sa wakas ay tinanggap ni Alex ang hamon at nagkaroon sila ng tunggalian. Sa panahon ng tunggalian pareho silang malakas. Ngunit sa huli ay nagawa ni Alex na talunin ang kanyang estudyante. 2 araw ang lumipas sinubukan ni Samantha na kontakin si Victor para kunin ang kanyang anak. Ngunit naka-off ang kanyang telepono mula pa kahapon, kaya nagpa siyang pumunta sa bahay ni Victor na nasa malayong lugar. Pagdating niya nakita niyang nakalock ang pintuan sa harap, nang pumunta si Samantha sa likod ng bahay at nakita ang kaibigan ni Victor na may dalang bata. Nakakita rin siya ng sapatos na kinilala niyang pag-aari ng anak ni Julie. Si Samantha ay napagtanto na si Victor ang dumukot sa mga anak ni Julie. Si Samantha ay tahimik na lumapit sa silid kung saan nakakulong ang mga bata. Nang umalis ang kaibigan ni Victor, nang makita ang mga bata nagpapanik si Samantha. Mabilis na sinubukang magpadala ni Samantha ng location kay Alex para makapunta siya sa bahay. Ngunit bigla siyang binatukan mula sa likuran, buti na lang napadala na ang mensahe kay Alex bago namatay ang kanyang telepono. Pagkagising ni Samantha bumangon siya at nakita si Victor sa kanyang harapan. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak at kung bakit kinuha ni Victor ang mga bata. Ipinaliwanag niya na ligtas ang kanyang anak, ngunit binalak niyang ibenta ang mga kinidnap na bata sa Romania kapalit ng malaking halaga. Nang marinig ito ni Samantha sinubukang lumaban, ngunit binatukan siya ni Victor na nagpahimatay sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan ni Victor ang kanyang kaibigan na ikulong si Samantha sa isang hola. Habang pupuntahan niya ang kanyang anak. Pagkatapos ay pinuntahan ni Victor ang kanyang anak na naglalaro ng mga video game at sinabi sa kanya na kailangan na nilang umalis. Umalis sila sakay ng isang kotse, habang ang kaibigan ni Victor ay naiwan at nakikinig ng musika. Pagkarating ni Alex sa bahay ni Victor ay kumatok siya sa pinto, ngunit hindi siya narinig ng kaibigan ni Victor na nakikinig ng musika. Si Alex saka pumunta sa likod ng bahay para tawagin si Samantha. Narinig niyang may sumisigaw para humingi ng saklolo at sumugod sa tunog na datnan niya ang lahat ng kinidnap na bata kasama na ang mga anak ni Julie na nakakulong sa hola. Pagkatapos ay mabilis na binuksan ni Alex ang hola at pinalaya ang mga bata kasama na si Samantha. Habang papaalis na ang lahat isa sa mga babae ay napakahina at hindi makagalaw. Sa pagkakataong iyon ay hinimok siya ni Alex na maging matatag dahil tatakas na sila. Pagkatapos ay tahimik silang nagtungo sa garahe para kumuha ng sasakyan. Samantalang ang kaibigan ni Victor ay nagising na at patungo na sa likuran, kalaunan ay nakatakas si Alex at ang iba pa at hindi na sila naabutan ng kaibigan ni Victor. Makalipas ang ilang minuto ay tinawagan siya ng kaibigan ni Victor para sabihing nakatakas ang mga bata at nakatakas si Samantha. Tumawag si Victor sa telepono ni Samantha ngunit sinabihan ni Alex si Samantha na huwag sumagot hanggang sa makarating sila sa police station. Ngunit doon ay nanatili si Victor na tumatawag at nag-aalala sa kanyang anak.
Sa wakas ay sinagot ni Samantha sa isang video call, si Victor ay sinabihan si Samantha na ibalik ang mga bata at huwag magsumbong sa pulis kung hindi ay papatayin niya ang kanilang anak. Ito ay nagpapakita na si Victor ay walang pakialam sa kanyang sariling anak. Upang patunayan ang kanyang pananakot, si Victor ay sinaktan ang kanyang anak. Kaya naman si Samantha at Alex ay nagpasyang huwag magsumbong sa mga pulis. Sinabi ni Alex kay Victor na pumunta sa taekwondo school kung gusto niyang maibalik ang mga bata. Nang pumunta sila sa taekwondo school, isa sa mga mag-aaral ni Alex na isang police officer ay nakita si Alex. Sa kasamaang palad ay hindi namalayan ng estudyante na may mali at hindi agad kumilos. Pagkarating ni Alex sa paaralan kasama ang mga bata, mabilis silang pumasok sa loob. Napansin niyang hindi na kumikibo ang dalagang kanina ay mahina. Nang tingnan niya, nalaman niya siya ay namatay na. Samantala si Victor at ang kanyang mga tauhan kasama si Kato ay pumunta sa paaralan ng taekwondo. Nang malapit na sila ay tinawagan ni Victor si Samantha na hinihiling na ibalik ang mga bata kapalit ng kanyang anak. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Alex ang telepono at sinabi kay Victor na ibibigay niya lamang ang mga bata kung ibabalik muna ang anak ni Samantha. Naikinagalit ni Victor at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok sa loob para kunin muli ang mga bata at harapin si Alex at Samantha. Maya-maya nang makapasok sa loob ang ilang tauhan ni Victor at sumiklab ang away sa pagitan ni Alex. Matapos silang talunin ni Alex, si Alex ay nakarinig ng ingay mula sa isang silid. Pumunta siya doon at nagsimula ang isa pang away. Habang nag-aaway, nakuha ni Alex ang maskara ng kalaban at nakita niya na ito ay ang kanang kamay ni Victor. Samantala ang isa sa mga tauhan ni Victor ay malapit na upang makapasok sa silid kung saan nagtatago si Samantha at ang mga bata. Doon ay mabilis na natalo ni Alex ang kanang kamay ni Victor at sumugod upang iligtas si Samantha. Tinapos din ni Alex ang ilang mga kalaban. Ilang sandali matapos kunin ni Alex ang baril ng kalaban at ibinigay ito kay Samantha, na sinasabi hindi siya magdadalawang isip na barilin kung may magtangkang pumasok. Sinabihan din siya nito na panatilihing nakalak ang pinto. Si Alex pagkatapos ay pumunta sa ibang bahagi ng gusali at nakasalubong muli ang kanang kamay ni Victor. Sila ay nag-away ng matindi, matapos itong talunin mas marami pang tauhan ni Victor ang sumalakay kay Alex. Muling bumangon ang kanang kamay at inatake si Alex na napapagod na. Maya-maya ay naglabas siya ng kutsilyo at sinubukang saksakin si Alex, ngunit napigilan siya ni Alex. Sa kabilang banda ay nag-alala si Victor dahil hindi pa bumabalik ang kanyang mga tauhan. Saka siya pinapasok niya si Kato sa loob, si Kato at Alex ay nagharap sa isa't isa. Kahit pagod na pagod si Alex ay nilabanan niya si Kato at kalaunan ay natalo siya. Samantala ang estudyante ni Alex na nakakita sa kanya sa kalye kanina ay biglang naalala si Alex at nagpasya na tingnan siya sa paaralan. Habang si Alex na pinagbantaan ngayon ni Victor at ng kanyang anak na may hawak na baril. Nang babarilan sana ni Victor si Alex, si Samantha ay sumulpat na may baril na nakatutok kay Victor. Doon sinabi ni Victor kay Samantha na ibaba ang kanyang baril. Kung hindi ay sasaktan niya ang kanilang anak. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan ang kinidnap na mga bata. Gayunpaman, tumanggi si Samantha na sabihin, kaya binaril ni Victor sina Samantha at Alex. Nang tatapusin na ni Victor si Alex ay nagawa niyang ibalik ang sitwasyon at binaril si Victor sa ulo na ikinamatay nito. Matapos talunin si Victor na lugmok at nahimatay si Alex. Nang dumating ang kanyang estudyante sa paaralan at natagpuan sila. Makalipas ang 3 linggo ay bumaba si Samantha sa sasakyan matapos makalabas ng hospital. Dumating siya sa paaralan kasama si Alex at ang kanyang anak. Sa harap ng paaralan maraming tao ang nagtipon upang salubungin si Alex. Ang mga tao sa lungsod nais magpasalamat ng malaki sa kanya sa pagligtas sa kanilang mga anak. Samantalang si Julie at ang kanyang asawa na kagagaling lang sa militar ay nandoon din. Ang nakababatang kapatid ni Alex ay nagpasalamat kay Alex, pati na rin ang mga batang iniligtas ni Alex ay nandoon din kasama ang kanilang mga magulang. Sa wakas, nagpasya si Samantha na pakasalan niya si Alex sa susunod na buwan. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood, kaibigan.